Magaang itinango na ni Gaston ang kanyang ulo at rumihistro na sa kanyang muka, ang labis sa saya na hindi nakaligtas sa mga mata ni Gracie. Sanay naman na siyang i-endure ang lahat ng yun pero iba sa araw na to. Inis siya. Oo, kailangan naming pag-usapan ng plano tungkol sa magiging kasal at hindi namin yun magagawa kung magkahiwalay kami. So, siya na nag-adjust, Mr. Barcelo? Parang ganun na nga. Kaya pala masayang-masayang aura mo. Sinundan ng mga mata ni Gracie ang ginawang pagbukas ni Gaston ng drawer sa gilid ng kanyang mesa. Siya nga pala, mabuti't pumunta ka ngayon sa office ko. Ililipat na muna kita pansamantala ng branch natin sa Pangasinan. Free lodging na rin at hindi mo kailangan mamroblema sa sakyan dahil ako na rin ang bahala doon. Hindi inaasahan yon ni Gracie kung kaya naman normal ang naging reaksyon niya na biglang nagulat sa desisyon. Mr. Barcelo, bakit? May nagawa ba akong mali? Wala man lang notice. Mas gusto kong work environment dito. Simple lang, Manager Gracie. Kailangan nila ng manager doon at naisip ko na ikaw ang pinakasuitable na ibigay. Nanginig ng labi ng babae. Hindi niya talaga inasa ng biglang desisyon ng kanilang amo. Pero, Mr. Barcelo, hindi ako sanay sa lugar na yun at saka, paano ang team ko dito? Ako nang bahala. Pwede ako magtalaga ng papalit sa'yo pansamantala. Babalik ka rin naman dito eh. Sir, hindi ba pwedeng iba na lang? Bakit ako pa? Biglang naisip ni Gracie na baka kaya ginagawa yun ng lalaki ay dahil naroon ang future wife nito at naisip na threat siya. Ngunit imposible naman yun. Oo, may gusto siya sa lalaki pero hindi naman siya, gaya ng ibang babae. Lalo nang minsang naging direktor nila, si Director Margie Tabora na gumugulong pa rin ng kasong nakasampa dito. Sige na, Manager Gracie. Pagbigyan mo na ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo na mapapabuti ang branch natin doon. Oras na mag-join ka sa kanila. Ganun pa rin naman ang sweldo. May mga additional bonuses pa ako sa'yo, ha? Please. Totoo na kailangan nila ng manager sa branch nila sa Pangasinan at siya lang ang naisip ni Gaston na ilagay doon. Walang ibang dahilan kung hindi purong trabaho lang. Bagay na binigyan ni Gracie ng iba pang kahulugan ng paglipat. Huwag mo sana akong biguin, Manager Gracie. Walang nagawa ang babae kung hindi kunin ang transfer order sa kanya at pamarcha ng lumabas ng opisina. Naisip niya na dapat pala hindi siya pumunta ng opisina nito ng araw na yon. Kung ang ibang employee ay masaya dahil good mood ang kanilang amo, iba yung sama naman ng loob ang nakuha niya. Bagay na mababakas na rin sa mukha niya. Oh, Manager Gracie, nagkausap na kayo ni Mr. Barcelo? Tanong ng sekretary ni Gaston na nakasalubong nito. Hindi siya pinansin ni Gracie na tuloy-tuloy lang ang hakbang patungo sa kanyang working table. Padabog niyang nilapag ang brown envelope kung saan lamang ang transfer order niya na sa mismong harapan niya pinirmahan ni Gaston. Hindi niya tinignan ng sekretary na parang wala siyang nakasalubong. Nangahaba naman ang leeg ng mga employee na nagtataka na kung anong nangyayari at ang magandang mood ng babae ay biglang naging dilubyo doon. Napagalitan ni Mr. Barcelo? Palihim na nagsanyasa ng mga naroon upang hulaan kung anong mga naganap sa loob ng opisina ng amo nila. Siguro, nang sumapit ang tanghali ay nag-impake na si Gracie ng kanyang mga gamit. Gulantang ang mga employee at kagad na hulaan na marahil ay yun ang naging dahilan kung kaya sambakol ang mukha ng babaeng paglabas ng office ng amo. Anong nangyari, Manager Gracie? Oo nga, saan ka pupunta? Tinanggal ka ni Mr. Barcelo? Inirapan ni Gracie at sinamaan ng tingin ng employee na nagsabi ng huling tanong. Anong tinanggal? Lilipat lang. Hindi anong tinanggal? Paano pumasok yun sa utak mong maliit? Lilipat lang ako ng branch sa Pangasinan. Gusto pa nilang tanungin kung bakit itong ililipat. Kaso minabuti na lang nilang itikom ang bibig. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na mahirap magtrabaho sa branch na yon at kinatatakutan ng lahat na malipat dito. Kahit normal employee dahil palaging ang ending ay nagre-resign. Wala pa mang isang buwan. Hindi nila malaman ang tunay na dahilan kung mahirap nga bang makisama sa ibang mga employee doon. Knowing ang ugaling meron si Gracie, nakikinita na nila na magagawa lang din sa iba ang magiging kapalaran nito na hindi man lang tumatagal ng buwan. Babalik ako dito, kaya huwag kayong magpakasaya. Sabi ni Mr. Barcelo na pansamantala lang ako doon. Pero yun naman ang madalas na sinasabi ng mga nalilipat doon, Manager Gracie. Basag ng isa sa mga employee kung kaya pinagtinginan na ito ng halos karamihan ng mga kasamahan na tila sinasaway sa tingin. Hindi ba? May kilala ba kayo na palipat doon na bumalik dito? Wala naman, hindi ba?
Patuloy nitong halatang wala ng takot sa manager nila. Ako, sa akin pa lang yun mangyayari kaya pwede bang manahimik ka na? Ihanda mo ng sarili mo pagbalik ko dito. Hindi na lang nila pinansin ng babae. Nabitbit ang box ng mga gamit niya na pamarcha ng umalis ng opisina. Ganun na lang ang galak ng mga employee na maglaho ng likod ni Gracie sa kanilang paningin. Napa-appear pang iba dito. Ang saya naman. Good mood si Mr. Barcelo. Pati tayo ginawa niyang good mood. Kinikilig na sinagot ni Nati ang tawag ni Gaston nang makitang magrehistro ang pangalan nito sa screen ng cellphone. Nasa kusina siya ng mansyon ng mga Barcelo noon at tumutulong-tulong sa mga maid na magbalat ng mga ingredients na lulutuin nila para sa dinner. Ilang beses siyang sinabihan ni Doña Josefina na huwag nang makialam pero siya yung marahipit. Gusto niyang magpakita ng gila sa matanda kahit na alam niyang tanggap naman siya nito. Anong ginagawa ng baby ko? Malambing na tanong ni Gaston na sabik ng umuwi ng kanilang mansyon. Hindi na mapigilan ni Nati na mamulang leeg at kalaunan ay umakyat na yon sa kanyang mukha. Pagod na pagod ako. Nakangusong reklamo ni Nati na tinutuyo ng kanyang basang kamay, nakakatapos niya lang hugasan. Ha? Bakit? Dahil kay Brixton. Sana nagpatulong ka sa mga maid. Ang dami nila dyan eh. Hindi. Tumulong kasi ako na magbalat ng mga ingredients sa mga maid. Alam mo na para malibang ako. Pilyong natawa si Gaston na inayos ng kanyang mga gamit upang makauwi na rin ng mansyon at makita ng kanyang mag-ina. Napagtanto niya na iba talaga kapag nasa mansyon niya ang kanyang mag-ina. Ganado siyang palaging umuwi ng maaga nang dahil na rin sa kanila. Ganon, gaano ka kapagod? Mas pagod ba kumpara sa ginawa natin kagabi? Ha, Natalia? Lumakas ang tawa ni Nati na dahilan upang lingunin siya ng ibang mga maid na naroon. Hindi naka-loudspeaker yon kaya imposibleng marinig nila kung anong sinabi ni Gaston. Kaya pakiramdam niya ay safe pa rin siya. Humakbang na siya paalis ng kusina upang patulan ng kausap sa kabilang linya. Kasalukuyang kalaro ni Vanji noon ang anak nila na kung ano-ano na naman ang pinapakain sa bata. Anong pinagsasabi mong pagod ako kagabi? Hindi kulang na kulang pa nga eh. Nakalas na ni Gaston ang botones ng kanyang suot na polo sa bandang itaas. Iniisip ko pa namang ayain kang lumabas para sa labas na tayo kakain ng dinner ngayon, mag-shopping at manood ng movie. Pero dahil sabi mo'y pagod ka na, sa ibang araw na lang natin siguro gawin dahil mas papagurin pa kita mamaya. Halos lumandag ang puso ni Nati sa excitement na marinig niyang sinabi ni Gaston. Hindi ako pagod, Governor Barcelo. Nagjo-joke lang ako sa'yo. Bawi niya na ikinatawa ng malakas ni Gaston. Naguguni-guni na niya ang imahe at reaksyon ni Nati habang sinasabi yun sa kanya. Hindi talaga ako pagod. Ang dami ko pang energy. Wag na, ilaan mo na lang yan para mamayang gabi. Patuloy ni Gaston na halos sumabot ng ngisi sa mga tenga. Nakakainis ka naman. Pinaasa mo lang ako. Tapos ngayon pumapayag na ako bigla mong babawiin. Lagi kang ganyan. Padyak na ni Nati ng kanyang isang paa na para bang kapag ginawa niya to, ay magagawang makuha ang gusto. Umalingaw-ngaw pang malakas na hagalpak ni Gaston sa kabilang linya na halatang tuwang-tuwa kay Nati. Oo na, papupuntahin ko na dyan ng driver para sunduin ka. Nakangisi na noon si Nati na lihim na pumalakpak ng dalawang tenga sa kanyang narinig. Wag na, ayaw mo naman. Bilis na, Natalia. Magbihis ka na at papupuntahin ko ng driver dyan para sunduin ka. Ha? Namatay ng tawag, nagmamadali ng mga hakbang ni Nati paakyat ng hagdan upang magpalit ng damit. Nakahanda na siya at lahat ng maalala niya ang anak nilang si Brixton. Hindi nabanggit ni Gaston kung isasama ba niya ito. O siya lang, kung kaya naman minabuti niyang tawagang muli si Gaston na hindi na mahintay na dumating si Nati. Wag na, si mama nang bahala sa kanya. Ha? Bakit? Hindi naman siya abala sa atin. Sa sunod mo na lang siyang isama, Nati. Hayaan mo magbandi silang dalawa ni Mama. Hindi na iginit yan ni Nati ngunit sinabi niya pa rin kay Doña Josefina nang bumaba siya. Naku, ayos lang iya. Tamang-tama, inimbitahan ako ng ibang relatives natin sa dinner at isasama ko si Brixton upang ipakilala sa kanila. Lumabas lang kayo ng lumabas ni Gaston. Wala ring problema. Kahit sa labas na kayo magpalipas ng gabi. Ako nang bahala sa anak ninyo. Hindi ko siya pababayaan. Basta mag-enjoy lang kayong dalawa ng anak ko, ha? Hindi makapaniwala doon si Nati na ganito kaluwag ang magiging biyanan niya. Sa ibang yon, hindi sila papayagan na maging ganito na kung mastay animoy walang anak.
Pakiramdam niya sobrang inispoil din siya ng Doña Josefina. Pwede nga kayong magbakasyon ni Gaston. Kung saan niyo gusto eh. Pero syempre dahil busy siya, hindi pwede. Ikaw na lang ang mag-adjust, iha. Kindot pa ni Doña Josefina na hindi gaanong makuha ni Nati ang nais ipahiwatig sa sinasabi. Tanging tangulang ang nagawa ni Nati na biglang na-speechless na sa sinabi ng matandang Donya. Niyakap niya lang at tinalikan ng anak. Nagtaka pa si Nati kung bakit hindi rin humahabol sa kanya si Brixton na mas gusto na rin ng Donya. Ang sekretary ni Gaston ang pinagsundo ng dating gobernador kay Nati nang dumating. Nagpalitan pa sila ng ilang usapan ng matanda. May binigay din si Doña Josefina na umano ay para sa asawa ng sekretary na noon lang nalaman ni Nati na may asawa na rin pala. Ang buong akala niya binata ito kaya ng kanyang amo na si Gaston na single pa. Salamat po dito, Doña Josefina. Naku, walang anuman. Deserve niyo rin namang mag-asawa na pamisang-misang kumain ng masarap. Ilang usap at nagpaalam na rin ito kay Doña Josefina dahil sa mga message ni Gaston sa kanya na may pagmamadali. Halika na, Miss Bentacourt. Kanina ka pa hinihintay ni Mr. Barcelo. Ngumiti lang si Nati. Pagkatapos na muling tumingin kay Doña Josefina ay sumunod na siya sa sekretary ni Gaston. Bagamat kilala niya na ito ng matagal na at komportable, hindi pa rin siya dito nakipag-usap ng formal habang nasa loob sila ng sasakyan. Malayo rin kasi ang agwat ng kanilang edad at mukhang ayaw din atang makipag-usap ng sekretary. Panaka-naka ang naging sulyap ng sekretary sa rearview mirror ng sasakyan upang humanap ng pagkakataong kausapin ng babae. Lalo nang mapunta sila at medyo ma-stuck. Hindi naman kahaba ang traffic sa may stoplight. 2 dekada na akong nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Kaya parang anak na rin ang turing sa akin ni Doña Josefina. Nung nagkasakit ang aking asawa na sobrang lala at kinailangan ng malaking halaga dahil sa operation, sila ang gumastos at naghanap din ng magaling na doktor na siyang nagpagaling sa aking asawa. Nakangiti na kwento ng lalaki. Wala naman naging komento doon si Nati na tumango lang at saka ngumiti. Hindi niya rin naman kasi kilala ang asawa nito kung kaya naman wala siyang masabi. Siguro kapag nagkausap niya na ito at maging kaibigan. Kaya ang tanging masasabi ko, mabuting pamilyang mga Barcelo kung kaya ang swerte niyo magkapatid sa kanila. Gustong taasan ni Nati ng kilay ang sekretary. Hindi ba't swerte din naman ang mga magtito sa kanilang magkapatid? Kalma, Nati. Baka sinasabi niya lang yun dahil natutuwa siya at wala namang ibang nais na ipahiwatig. Ang buong akala ni Nati sa labas na sila makikita ni Gaston, ngunit ipinasok pa ng sekretary nitong sasakyan. Sa loob ng building kung saan ito nagtatrabaho at nandoon ang kanilang kumpanya. Yun ang unang beses na nakarating siya dito. 6:00 na yun ng hapon at kadalasan ay nakaalis na mga empleyado ng kanilang kumpanya. May mangilan-ngilan pang natitira na sa hinuha ni Nati ay nag-overtime kung kaya naman late na silang lumalabas. Ganun na lang ang tingin ng mga nakakasalubong nila kay Nati dahil sa unang sulyap ay nakilala na nila kung sinong babae. Huy, ang ganda niya pala sa personal. No wonder patay na patay sa kanya si Mr. Barcelo. Oo nga, ang buong akala ko maganda na siya sa picture pero hindi pala. Naku, ang swerte ni Mr. Barcelo. Ang bata na magiging asawa niya. Gaga ka, pareho lang silang swerte. Gwapo rin naman si Mr. Barcelo ah. Ay, oo nga pala. Ganyan talaga kapag nalahian ng foreigner. Ang isa sa mga magulang, magaganda at gwapong bunga. Hinaan mong boses mo't baka marinig tayo. Ano naman, papuri naman ang sinasabi natin sa kanya at hindi naman paninira. Ang kinis niya talaga at ang sexy. Kaya nga, naintindihan ko na kung bakit lunoy na lunoy si Mr. Barcelo sa alindog ng isang Natalia Bentacourt. Maladyosa pala naman talaga sa ganda. Mana sa kapatid niyang makahulog ng panty. Mahina pa silang nagagikikan na anime walang sa malapit ang kanilang pinag-uusapan. Napangiti naman doon si Nati na hindi binigyan ng anumang atensyon ng mga employee. Willing-willy siya sa papuri nila na sa totoo naman talaga. Sa mga sandaling ito ay sa loob pa lang ng information office si Gaston at kasalukuyang kausap ang isa sa mga engineer. Gusto niya lang klaruhin ang mga hinaing niya at inuutos dito na sinisigurado na lahat ay magiging tama. Engineer Rotakyo, kailan natin bantayang mabuti ang set ng data? Hindi pwedeng magkaroon na naman tayo ng pagkakamali gaya nung nakaraan. Konting oras na lang ang natitira sa atin. Naintindihan mong ibig ko sabihin. Si Engineer Rotakyo ay halos kasing tanda lang niya. Ngunit dahil sa stressful na trabaho ay mas nauna tong tumanda.
Opo, Mr. Barcelo, huwag kayong mag-alala. Mag-overtime ako ngayong gabi hanggang sa matapos ko ito. Tumayo na si Gaston at marahang tinapik sa balikat ang kanyang kausap. Huwag ka masyadong magpakapagod dahil meron pa namang bukas. Pinapaalalahanan lang naman kita. Hindi ba't kaarawan ng anak mo bukas? Maaga kang umuwi. Pagbibigyan kita, bilhan mo siya kahit namumurahing cake man lang. Nantig ng puso ni Engineer Rutakyo sa sinabing yun ng kanyang amo. Pilit na pinipigilan niyang mga luha. Maraming salamat po, Mr. Barcelo. Tumango lang si Gaston matapos na bumuntong hininga. Siyang dating naman doon ng sekretary niya kasama si Nati. Narito ka na pala, Engineer Rotakyo. Bati ng sekretary na nagawa ng ngumiti ng malapad at saka tumango dito. Ilang taon ng technical work ang trabaho doon ni Engineer Rotakyo, kung kaya naman halos lahat ng employee doon ay kilala na niya. Pamilyar sa kanyang mukha ni Nati ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Oh, hindi mo ba siya matandaan? Makahulugang tanong ng sekretary na nilingon na si Gaston ng may kahulugan. Walang pakundangang inihawak ni Gaston ang kanyang isang kamay sa bewang ni Nati. Bago niya hinarap ang engineer na may nagtatanong pa rin ng mga mata sa kanya. Engineer Rotakyo, kinagagalak kung ipakilala siya yung future Mrs. Barcelo. Si Natalia Bentacourt. Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Sinasabi na nga ba niya na pamilyar sa kanyang mukha ng babae? Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Kaya naman pala'y dahil itong magiging asawa ng kanilang among si Gaston. Nati, this is Engineer Rotakyo. Nakangiti na rin niyang baling. Malapad nang ngumiti si Nati na siyang kusa na dong naglahad ng palad upang makipagkamay sa lalaking pinakilala ni Gaston. Nakita ni Nati sa mga mata nitong reaksyon na nag-alangan ng lalaki. Nagawa pang ipahid nitong palad niya upang siguraduhing malinis yon bago hawakan ng kamay niya upang huwag na mapahiya siya ng mga nag-initiate. It's okay po. Nice to meet you, Engineer Rotakyo. Si Nati na nagkusang kumuha ng kamay nito upang matapos na yon. Nalaman niya kung bakit ito nahihiya. Hindi dahil siya dumiugas pa ang uko, hindi dahil siya nalalagkit itong pawis sa kamay kung kaya naman pinupunasan ito kanina. Mr. Barcelo, napakagaling mong pumili. Bukod sa maganda na, ay may gininto ang puso pang soon-to-be Mrs. Barcelo. Tumawa lang si Gaston na halatang sumang-ayon sa sinabi ng kanyang tauhan at itinango pa ang kanyang ulo. Hindi na rin sila doon nagtagal dahil sinabi ni Gaston na kailangan itong mag-overtime ng araw na yon para kinabukasan na hindi maging hassle sa kanya ang trabaho dahil kaarawan ng anak nitong babae. O talaga, pasensya na. Hindi ko alam na birthday pala ng anak mo. Bumili sana ako ng regalo. Ayos lang, Mrs. Barcelo. Hindi mo naman responsibilidad na bilhan ng regalong anak ko. Namula ng mukha ni Nati na naiwan sa kanyang isipan ng tunog ng apelyido ni Gaston nakadikit ng pangalan niya. Hindi niya mapigilan na mas matuwa pa sa lalaki kung kaya naman naglabas siya ng wallet at nag-abot dito ng pera. Ikaw na lang ang bumili ng regalo ng anak mo. Hindi naman sinawi ni Gaston si Nati na natiling pinagmamasdan niya lang. Ilang beses yung tinanggihan ni Engineer Rotakyo, ngunit sa bandang huli pikit ang mga mata na rin niya itong tinanggap. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Barcelo. Muling yukod ng lalaki na lumabas na ng opisina upang bumalik ng trabaho. Hinarap na ni Nati si Gaston nang wala na doon ang engineer, kasunod ang sekretary upang bigyan sila ng oras. Makahulugan na tiningnan ni Nati si Gaston na nakabukas ng mga braso na habang nakaupo sa armrest ng kanyang swivel chair na para bang hinihintay nitong bigyan niya ito ng mahigpit na yakap. Pabiro siyang inirapan ni Nati, ngunit sa bandang huli tinapon pa rin ang kanyang sarili upang pagbigyan ang dating gobernador sa gusto nito. Akala ko ba, lalabas tayo? Bakit dito mo ako sa office mo pinapunta? Saan mo gustong hintayin ako? Sa loob ng kotse sa baba? Yakap na ni Gaston sa kanya na bahagyang inamoy pang kanyang buhok. Mainit doon, tsaka konti na lang atong ginagawa ko. At matatapos na. Maanong dito mo ko hintayin? Mahinang tumawa lang doon si Nati na wala nang masabi. Tinaniman na rin niya ng ilang halikang labi ni Gaston na kaagad humabol ang labi sa bibig niya. Mahina silang nagkatawanan na para bang sabik na sabik sa presensya ng bawat isa. Pagod ka ba? Kung pagod ka, sa susunod na araw na lang tayo lumabas. Umuwi na lang tayo matapos kumain ng dinner. Mukha ba akong pagod? Medyo, hindi namalikmata ka lang. Mamaya marerelax na rin ang itsura ko. Dahil nandyan ka na. Aminado siyang pagod nga siya kanina na nag-reflect sa mukha niya, ngunit ngayong nakita niya ng babae, hindi na siya pagod. Nagawa niya na itong palisin ng lahat ng kanyang pagod.
Humigpit pang yakap ni Gaston sa bewang ni Nati na kulang na lang ay kumandong na kay Gaston. Hindi alintana ng dalawa kung saang lugar ng sandaling iyon. Bakit ako bang pahinga mo? Malanding tanong na ni Nati kay Gaston matapos halikan ng labi nito. Bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok ang sekretary ni Gaston na may dalang tasa ng chocolate at kape nang makitang ginagawa ng dalaway kulang na lang mabitawan niyang tray na dala niyang inumin. Hindi na niya sana itutuloy ang pagpasok ngunit nakita naman na siya ni Gaston. Kung kaya maingat niyang isinarang pintuan noon na kahit na matanda na ay hindi mapigilang mamulang muka. Humakbang na siyang palapit ng mesa kung saan mabilis na nakalayo si Nati sa katawan ni Gaston na nangangamatis na rin sa pulang buong muka dala ng labis niyang hiya. Inom ka na muna, Miss Bentacourt, alok ng sekretary na ikinatangulang naman doon ni Nati.